My God, I hate drugs. Anyway, pag-uusapan lamang ho natin itong ako ho hindi ko alam kung maawa ako o matawa ako dito sa pinagagawa ni Senador Antonio Trillanes. Kawawa naman ho yung mama dahil sa sobrang kaswapangan nito na gustong makita sa media, gustong marinig sa buong mundo. Nagpa-interview ho sa British Broadcasting. Doon po sa hindi pa nakakaalam kung ano ho nangyari, Diyos ko po, napahiya po yung senador, Trillanes, dahil na rin sa katangahan niya, dahil na rin ho sa kabubuhan niya, kaya ho, sumablay ho siya, napahiya ho siya doon kahapon, nung isang araw, sa kanyang interview. Mangyari, tinanong ho siya mga kapatid sa interview nung anchor na si Sakur, tinatanong tungkol po doon sa rating ng Pangulo. Sabi niya bumababa na raw, mukhang nasupalpal siya doon dahil ang sabi ni nung nag-interview na tiga BBC ay kung bumaba, bakit 75%? Sabi niya 75% napakalaking bagay pa rin sa western countries. Tinanong din siya tungkol doon sa economic agenda ng Pangulo. Mukhang hindi ho yata nagbabasa at nag-iisip itong magiting na senador. Sinasabi niya, kontra raw sa mahihirap, yung economic reforms ng Pangulong Duterte. Kung tutuusin mga kapatid, doon po sa hindi nakakaalam, ginagawa na nga po ngayon, pinag-uusapan na sa Kongreso at sa Senado, na yung sumasahod ng 25,000 pababa, hindi na po tataksan ng gobyerno. Yun po yun ngayon Yun ang kasama doon sa economic reforms na ginagawa ng Pangulo. Pag 25,000 below ang sweldo mo, hindi ka na tataksan mga kapatid. Pero 25,000 and up, iba hong usapan nun. So, napahiya na naman ho siya doon. Mukhang hindi po alam, mali-mali, itong pinagsasabi ng magiting na Senador Antonio Trillanes. Nagmukha ho tuloy tanga. Mukhang nagkalat. Nagkalat ng ebak itong senador na ito. Kawawa naman ho. Hindi ko lang ho, ayoko na ho sanang mag-comment kasi marami na namang mga dilawan na magko-comment. Titirahin na naman ako, kesyo ganito, kesyo ganon, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-react because yung mama, takaw na takaw sa interview sa media, ayun, pati yung BBC pinatulan, akala siguro ang kaharap niya ng media ay dilawan, di napahiya siya, nasupalpal ho siya. Sa sobrang galit ho niya, binalikan niya ang Pangulong Duterte kinabukasan. So that was Wednesday, Thursday kahapon, nagsalita itong Trillanes at tinira si Manong Digong Duterte. Ang kanyang issue, alam niyo ba kung ano? Yung kanyang issue, epic failure daw ang Pangulo, Ibig sabihin ho sa Tagalog, sobrang pumalpak daw ang administrasyong Duterte. Bakit kanyo? Yung mga ipinangako raw ho, hindi natupad, Yung mga ipinangako ng Pangulong Duterte nung halalan, hindi raw natupad. Well, mga kapatid, hindi naman po itinatanggi ng administrasyong Duterte. Alam naman ho nating lahat dyan. Hindi ho itinatanggi yung traffic na yan. Yan ho sinasabi ng Duterte ni Trillanes. Palpak pa rin daw ho yung traffic, mas lalong tumindi. Hindi naman po itinatanggi ng gobyernong Duterte na wala na ho tayong traffic. Oo, matindi yung traffic. Hindi rin sinasabi ng Pangulong Duterte na gumanda na po yung unemployment natin, bumaba na. Hindi niya rin ho sinasabi yan. Bagkos yan po ay ginagawa na ng paraan. Hindi rin po itinatanggi yan ng gobyernong Duterte na mataas pa rin po ang unemployment rate. Pero pagdating po doon sa sinasabi niyang issue, kasi tatlo po yung issue niya, binanatan niya si Duterte ho Ang unang issue, tungkol daw po doon sa traffic. Ang pangako po ni Pangulong Duterte, sabi niya, gagawa niya ng paraan pero hindi ito overnight. Entonces, hindi lang po isang taon. Isang taon pa lang po ang Pangulong Duterte, noong June 1. So, 1 year pa lamang po. Pero nung kanyang kampanya, kung balikan ho natin, wala hong sinabi si Manong Digong aayusin niya ang traffic in 1 year. Wala po. Ang sinabi niya, ay gagawan ho niya ng paraan, maggagawa siya ng marami mga infrastruktura ng mga kalsada.
Yung ikalawang agenda niya po, unemployment na sinasabi ni Trillanes. Oo, sinabi ng Pangulo, gagawan din ng paraan, nagkakampanya pa lamang siya para bumaba po yung unemployment. Hindi rin sinabi ni Manong Digong Duterte na riresolbahin niya ang unemployment sa bansa sa loob ng 1 taon. He never said that, Senator Trillanes, for your information. At hindi ninyo iniintindi. Una, yung traffic, Mr. Ford during his campaign. Hindi po niya ipinangako na overnight re-resolbahin ng traffic. Ano po ang ginagawa niya ngayon? Building po mga roads, bridges. Ano po? Makikita niyo na po, meron pong MRT line papuntang Bulacan na ngayon, di ho ba? Meron po pipirma ngayon na subway. Ano po? Yang galing po ng Caloocan papuntang Pasay. Meron po mga kalsadang ginagawa, Mr. Trillanes, for your information. Baka hindi po ninyo alam, sir. Ano po? Ikalawa, you're talking about unemployment. Sir, naabutan na ni Pangulo. Yan traffic na yan, naabutan na ho ni Manong Digong Duterte ho yan eh. Yung traffic ho na yan, parang cancer ho eh. Parang stage 4 na ho yan, wala na hong pag-asa. Ano po? Ha? Pero gagawa ng solusyon. Yan ho yung sinasabi niya doon sa traffic. Ikalawa, Mr. Trillanes, Your Honor, Sir, yung unemployment, minana niya rin po yan sa mga nagdaang administrasyon. Ano po? Pero ginagawan din ho ng paraan because kita ho ninyo, ngayon pa lang ho papasok ang mga investors. Yung lakad niya papuntang Saudi, yung lakad niya papuntang China, yung lakad niya papuntang Middle East, yung Russia. Ngayon pa lang po magsisidatingan. To be able to create jobs, Mr. Trillanes, at isalaksak mo sa kokote mo ito, Senador. To be able to create jobs, you have to have a lot of businesses. You have to have a lot of job to be able to create jobs. You have to have a lot of businesses. You have to have a lot of investments. Kailangan mo ito direct foreign investment, sir. Yung mga investor galing sa Middle East, galing sa Russia, yan ho ang kailangan natin. So that we can create more jobs, Mr. Trillanes, sir. Wala ho ba kayong economic advisor dyan sa grupo mo sa Senado na hindi po nag-iisip? We cannot create jobs kung tayo-tayo lang ho, sir. We need help from the outside because we are not a first world country, sir. We depend on foreign investments. Alright? Alright. Pangatlo po yung sinasabi ho ni Mr. Trillanes na magulo raw ho. Sir, ang gulo ho ay mga NPA lang, di ba? Ang pangako ni Presidente, magkakaroon ng kapayapaan, usapang pangkapayapaan sa lahat. Kakausapin ng MNLF, kakausapin ng MILF, kakausapin ng NPA. All of these armed groups kakausapin. Ano po, di ho ba? Kinakausap naman na ho di ho ba? Sadyang talaga itong NPA, ayaw hong tumigil, gusto talaga magpapansin ho siguro. Pero when you talk of peace and order yung mga sa lungsod, ayun sa mga bayan, mga robbery, hold up, mga massacre, etc., na bumaba naman ho, di ho ba? That's what the Philippine National Police is saying. Bumaba. At saka, basta pansinin ho ninyo sa mga tabloid, sa mga dyaryo. Mababa ho yung, bihira ka makakita ng mga patayan. Bihira ka makakita ng mga hold-upan. Why? Because natatakot ho yung mga hold-upper, di ho ba? So yun yung punto, Senator Trillanes. The problem with you, sir, is you keep on yapping. You keep on fucking talking without thinking. I told you before, Mr. Trillanes, use your fucking brain, sir. Ano po? Use your fucking head. Bakit? Kasi kung daldal ka ng daldal, ayan, anong nangyari? Nakarma ka. Sa sobrang katakawan mo, kaswapangan mo, magpa-interview, makita sa buong mundo, akala mo sikat ka na. Interview ito ng BBC. Oh, fuck that! Ano nangyari sa'yo? Di napahiya ka ngayon. Nasupalpal ka ngayon nung nag-i-interview sa'yo. Di hiyang-hiya ka ngayon sa buong mundo. Oh, may mga kumakalat pa ngayon ng mga chismis ngayon na ididemanda mo raw yung BBC dahil sa napahiya ka. Sir, kasi daldal ka ng daldal without thinking. Think first, di ho ba? I already told you this. Kaya nilagay ng Diyos yung utak sa taas ng bunganga natin so that we can think first. Think it, process it here. Pag naproseso mo na dito yung ideya mo, tsaka mo ibababa sa bibig mo at ilalabas. Hindi yung lalabas mo muna dito tsaka mo iisipin. Palpak. Kagaya ng interview ng mga pinagsasabi mo.
Di pahiya ka ngayon. Di nakakahiya ka sa buong mundo ngayon. Napanood ka ngayon sa BBC. O paano mo pa mababawi yung ngayon? Sasabihin ng mga foreigner, ay tanga pala itong senador ito. Meron palang senador na tanga sa Pilipinas. O, magiging synonymous na ngayon. Senator Tanga Trillanes. Senator Titi ang mangyayari sa iyo, sir. Because of that. Ang galit mo dahil sumablay ka sa interview sa BBC, gagantihan mo si Duterte ngayon. Sasabihin mo na palpak ang kanyang for 1 year, wala pa siya nagagawa. Mr. Trillanes, ayang ka na naman. Kulang ka na naman sa research, kulang ka na naman sa basa, sa advice ng mga tauhan na kapaligid sa iyo. Senador T. Trillanes, sir, ano ba nagawa? Di ba nangako ang presidente, sisibakin, aalisin ang korupsyon? Hindi ba nagsample na, sir? Saan ho ba kayo? Nasa kubeta ba kayo nung nangyari? Nung sinibak yung immigration commissioners, nung sinibak yung DILG secretary, yung sinibak yung National Irrigation Administrator. Bakit? Corruption issue. Nasaan ho ba kayo? Tumatay ba kayo sa CR noon? Kaya hindi ninyo nabasa, hindi ninyo napanood. That is, at saka marami pa pong nasisibak at the lower level. Hindi na lang ho binobroadcast para hindi mapahiya yung pamilya. Sinisibak, Mr. Trillanes. Ano pa ang pangako ng Pangulo, Ika nga, transparency. Sir, ano bang ginawa ng Pangulo? Hindi ba mayroon siya pinirmang executive order, na freedom of information? Hindi nga po pinapasa ng Kongreso dahil ewan ko kung bakit ayaw ipasa ng Kongreso Senado kasi baka makita yung mga kayamanan ng mga senador. Inunahan na ng Pangulong Duterte, pinirmahan niya yung executive order para sa isang freedom of information. Ibig sabihin, lahat ng mga opisina sa executive branch, kailangan magsumite sila ng report. Pag humingi ang taong bayan ng report, dapat bigyan nila. They cannot say no. Sa kanilang mga website, dapat i-report nila yan, Mr. Trillanes. Anong tawag yan? Di ba transparency yan, sir? At pagkatapos, build, inuumpisahan na ho, di ho ba? Punta ho kayo dyan sa Commonwealth, sir. Kita mo nakaharang na yung kalahati ng Commonwealth kasi gagawa ho ng tren. Galing po dyan sa Quezon City hanggang Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Kung mapapansin nyo rin ho, sir, di ho ba? May mga balita na ngayon, anytime, umumpisanahan na rin po yung railway, sir. Galing po ng Metro Manila hanggang papuntang Olongapo or somewhere sa norte. Di ho ba? Sus Mario Joseph, Senador, saan ho ba kayo na mga nangyari ito? Nasa Casillas, Jumejebs ho kayo, kaya hindi ho ninyo alam na para kayong tanga ngayon, para kayong engot, Senador. Sa sobrang galit ninyo, ayan na, karma kayo. Sa sobrang katakawan mo sa interview, pa-interview ka ng pa-interview, di nasupalpal ka, nabara ka, nagmukha kang tanga ngayon. Sa sobrang galit mo, buisit mo kay Duterte, tinitira mo ngayon, tinira mo sa press hour dyan sa Senado or sa isang media gathering at sinabi mo walang nagawa ang Pangulo, epic failure, ibig sabihin sobrang palpak ang administrasyong Duterte. Sir, abay gising po, baka nakasinghot po kayo, sir. Abay may mga nagawa ho ang Duterte, hindi po itinatanggi, sir. I know that and I can tell you this. The government is not denying the fact na may problema pa tayo sa traffic. The government is not denying the fact na may problema tayo sa unemployment. It is there. The government is not denying the fact na mayroon pong gulo sa Mindanao. Alright? And this gulo, yung sinasabi mong peace and order, this is different from crimes. Kasi po sa atin nakatatak sa utak natin, pag sinabing peace and order, kriminalidad, sir. Rape, hold up, akyat bahay, snatching, yan po, murder. Yung binabanggit mo na NPA, lumalang NPA, doon po sa kanayunan yon, mga rebelde po yun. Kaya if you talk about peace and order, sir, bumaba po, magbasa kayo. Second, yung sinasabi yung unemployment, hindi ho tinatanggi ng gobyerno na wala na tayong unemployment, marami pa rin ho. Ginagawa na ho na parang papasok na ho yung mga investments. Kung sisisihin nyo po yung gobyerno na ito, bakit hindi po kayo mag-backtrack ng 2 administrasyon, 3 administrasyon? Sana po ng panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, may ginawa po ba dito sa problema sa unemployment?
Ganun ho yun eh. Namana ni Duterte, ito pong problema na ito, itong problema sa fucking unemployment, problema sa goddammit na traffic, namana ho ito eh. You may disagree with me, mga dilawan, sigurado ko, yung mga tsuwariwap mo will disagree. Pero yun ho ang totoo eh. Di ho ba? Dumating ang Duterte, marami na pong unemployed na mga kababayan natin, Senador. Dumating ang Duterte, yung mga traffic hindi na gumagalaw, nag-i-stop. Yung katangahan mo, yung katarantaduhan mo sa interview, sumablay ka, ibinabaling mo sa gobyerno. Next time, don't do that. Ha? Salita ka sa ng salita, ha? Akala mo, ikaw tama. Well, alam kong marami ka mga kaalyado rito na mga dilawan, ha, na pumapasok, na nagre-react. I cannot blame them, sir. No. Kanya-kanya tayong opinion. Alright, that's my opinion. You cannot force my opinion. And as I cannot force my opinion, sinasabi ko lamang ho ang dapat yung gawin. Ano po? That's what you have to do. Well, maraming salamat po. I'll see you guys on Monday. Seems to me fairly clear that Duterte, whatever you think of him, was straightforward with the public. His platform was quite clear, and he won a clear victory. Yes, but during the campaign, the public just thought that this is just rhetoric to make the campaign speeches more dramatic. Look, what you didn't address was my point about the economic success. You have a 7% growth rate, which is going to continue. And I just, as a final point, put it to you that for all of your fears about what Duterte means for the Philippines, right now, viewed by many ordinary Filipinos, this guy is doing a decent job. Well, that will change. Well, the numbers that you mentioned are the latest numbers way back in March. But if you look at where his numbers were when he assumed office, in less than a year, it went down by 17 percentage points. And I believe but believe me, Senator, if a Western politician could command 75% approval ratings, they would regard that as the happiest day of their life, believe me. Do you really believe this testimony? Most definitely, I believe his testimony. Maybe it's in Mr. Las Cañas' interest now to blame Duterte for actions which he himself took. I mean, the man is a self-confessed murderer many times over. It seems a little odd to me that you, as an experienced politician, would put so much faith in a self-acknowledged mass murderer. Yeah, I asked you earlier if you were a Democrat, and I think you feel you are, but let's look at your track record. Yes. You twice tried to mount coups against an elected Filipino president. Back in 2003, you had an abortive coup attempt which lasted, well, let's face it, only a day. It wasn't very successful, and then even more, to many Filipinos, even more sort of pathetically, you made another attempt to get her out in 2007, and you ended up in prison for best part of 7 years. Looking at the comments made by members of the public in Manila to news agencies, they're saying things like, the streets are safer. We needed a ruler with an iron fist. These are quotes from the general public. I'm just wondering whether your comments, which are constantly negative, are out of tune with ordinary Filipino opinion. Okay, but look, the country's growing at pretty much 7% a year, which in the West would be regarded as a wonderful achievement. The World Bank says it expects that growth curve to continue at least through 2019. Mr. Duterte's done deals with Chinese investors, which suggest $15 billion worth of Chinese investment is coming into your country. He's been crowing about the way in which, by realigning the Philippines in terms of its diplomacy and outreach, it is now great friends with China, with Russia, and still has, of course, the security relationship with the United States. In a way, Duterte-ism
appears to be working for the Philippines. Well, on paper, Thing is, this isn't just about the law, it's also about politics. The point about Mr. Duterte is, in May 2015, for example, he said, "Am I the death squad?" It's true. That is true. So again, he has put his own record in front of the Filipino public, even to the point of discussing his association with death squads. And the Filipino public decided this was the man to clean up your country. So in political terms, it seems to me you're bashing your head against a brick wall. Are you a Democrat, Senator Trillanes? yes, I am from the Nationalista Party. No, but I didn't yes, mean in terms of I party am a, affiliation. I just Democrat meant in in terms of essence. your commitment to Democracy. in terms of your commitment to democracy. In terms of your commitment to democracy. Isn't the truth, Senator Trillanes, that the Filipino public elected Duterte to the presidency because they wanted a tough guy who could impose order on the Philippines? And if your country was in a parlous state, drugs crime was at the center of it, and that is why Duterte was voted in to deal with it, to deal with it, to deal with it.